biktima. Ito po isang Hudyo na kung saan ay sa ating pong panahon ngayon na pabilang sa napagtripan. Ngayon, pagka ang mga tao ay nagsabing trip-trip lang at tayo yung biktima, maaring ganon ang sapitin ang napagtripan. Iniwan po siya ayon sa banal na kasulatan, halos siya ay patay na. Paano po natin ito titignan at bubuksan doon sa spiritual na kaulugan? Siya po ay buhay physically pero patay spiritually. Ang pagkakataon pong yon. Walang kakayahan at siya'y iniwan na di nakita man lang ang daan ng buhay. Itong Samaritano ay kalintulad ni Jesus na siyang nagligtas sa tao. Sa talatang 33 hanggang 35. Ang sinasabi po rito, sa talatang 33 hanggang 35, may isang Samaritanong naglalakbay na paraan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Hindi katulad po nung saserdote at sa kalibita, nung makita ng saserdote, umiwas ng daan. Lumihis ng kanyang daan. Nung makita ng Levita at napadaan din doon sa nakahandusay na biktima, ay umiwas din at lumihis ng daan. Nagpatay, mali siya po siya, at parang walang nakita. Ngunit tignan po natin ang sinasabi nga, nung dumaan ang Samaritano, nagkaroon po siya ng kahabagan sa kanyang puso. Ang isang mananampalataya at may takot sa Diyos, may kabanalan sa harap ng Diyos, pagka naroon ang pagkakataon na ikaw ay bukas ng makatulong, sapat ba na ikaw ay magkaroon lamang ng kahabagan? Ang Samaritanong ito hindi lamang nahabag, linapitan pa. Siguro po ito po ay may idea sa pagpi-first aid. Hindi niya sinabing hindi ako doktor, hindi niya sinabing wala akong kakayahan yan, hindi niya sinabing baka ako ay masasangkot diyan. Baka ako'y maituro na maging witness kung sino ang pumatay dyan at lumapastangan dyan. Pero hindi niya po inisip yung mga excuses po na yon. Bagamat ang kanya pong ginawa ay linapitan, lininis ang kanyang mga sugat, tinalian, at isinakay sa kanya pong sinasakyang hayop. Pagkatapos niyang isakay, malinaw po ang pangyayari, dinala po ito sa bahay panuluyan. Sa panahon po natin ngayon, ito po yung bahay panuluyan. At pagkatapos, inalagaan doon, kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng may bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Ang mabuting Samaritano na kalintulad ni Jesus na siyang nagligtas sa tao ay siya po yung ginamit na magandang halimbawa upang bayaran ang bill nito pong linapastangan. Pansinin po natin, yung Hudyo at saka Samaritano ay hindi magkaigi. Pero bakit itong Samaritano na dapat umiwas doon sa hindi niya kasundo, sabihin niyang ituring niyang kaaway kasi magkaiba po silang lahi. Dapat iwanan niyo yun, hindi ko naman kaano-ano yan. Pero hindi po. Tumulong siya, dito siya di kaano-ano. Binayaran ang kanyang bill, hindi na siya nag-atubili, at pagkatapos nangakong siya'y muling babalik. At gampanan ang kanyang pangako dito po sa tao. Ano naman po ang in o panuluyan? Stands for local church. Ito pong ito pong panuluyan. Kung saan ang local church, dito po pumapasok ang mga mananampalataya at sumasamba sa Diyos. Dito po pinasisigla ang bawat isa ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng ating pong sama-samang pagpupuri. At dito rin po nararanasan ng bawat mananampalataya sa Diyos yung pagkalinga sa kanila. Para kang pupunta sa isang pagamutan na natitiyak mong magkakaroon ka ng lunas, paglabas mo ay masigla ka muli. Yan po ang church, ang kongregasyon ng mananampalataya. Na ibig sabihin,
kung mabigyan ang lunas ang mga kirot at maranasan ng ginhawa sa ating pong mga puso at kaluluwa, ito ang dahilan na binabalik-balikan din natin ang ginhawa na nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. Ano naman po ang kahulugan ng dalawang pilak o denaryo? Ito po ay nagre-represent sa dalawang ordinances po ng church. Ito po yung baptism at saka ito po yung komunyon. Ang bautismo ay tinanggap po natin, naranasan po natin, iisang bautismo sa pangalan ni Jesus. May nagkakaisang espiritu. Kumbaga tawagin po natin, tayo po ay magkakapuso, tayo po ay mga kapamilya. Ano naman po ang komunyon? Tayo po ay isang fellowship kay Kristo. Magkasalo sa kabag-abagan at mga katagumpayan. Hindi nagkakabaha-bahagi. Kaya po, mahalaga pala ang mga kahulugan pong ito sa buhay po natin. Bakit mayroong dalawang pilak pang sinasabi? Nang panahon pong iyon, ang daan mula sa Jerusalem patungong Jericho ay sadyang napakadelikado at mapanganib. Bagamat ang mga temple workers, ito po yung mga Romans at saka mga Hudyo na dumadaan doon ay sanay na. Alam na nila yung oras na dapat dumaan, alam na nila yung saan mga delikadong lugar, alam na nila ang dapat nilang iwasan. Sanay na sila doon sa karsadang kanilang dinadaanan. Pero hindi maiwasan na mayroon pa ring mapanganib at nakaambang kasamaan pagkat hindi nawawala ang tulisan at mga kawatan doon po sa lugar na yon. Ang daan na ito ay sadyang napaka-busy. Parot-parito ang mga tao, dumadaan po ang mga tao. Kaya hindi maaring sabihin mo doon sa ginawa ng Levita at saka ng saserdote na hindi napansin yung tao. Baka malayo pa lang halos tanaw na. Pero ang ginawa, lumihis ng daan. Sabi nga ng Levita, kung ano yung ginawa ng paring Hudyo, gagawin ko rin. Nung araw po ay meron pong patalasta sa television. Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Yung pong isang halimbawa na nakikita ng mga nakasunod sa atin at nagmamasid sa atin ay kanilang gagawin. Kaya mainam pagka tayo po ay nagli-lead sa mga ministeryo sa isang gawain ay ipakita natin tayo po ay modelo. Para yung nakasunod po sa atin, gagawin niya rin yung ating pong ginagawa. Ito po yung discipleship sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngunit pansinin po natin, dahil ito po ay napakabising ang daan at sasabihin nung priest na umiwas na lang ako. Pero hindi niya akalain na naging masama ang epekto dito sa Levita. Sabi niya, ginawa nga nung priest ako pa. So may dahilan po. Ganito ngayon ang makikita po natin sa pangyayari. Minsan, sa ating pong buhay, ito yung mga madalas na pula. Pula na makikita po sa atin. Tayo tuloy ay nahahatulan ng ganito. Sila ay mga anak ng Diyos. Sila ay may takot sa Diyos. Gusto nilang tumulong, pero hindi magawa. Alam nila ang tama, pero hindi ginawa. Merong kakayahang gumawa, pero ayaw gumawa. Hindi ba ito yung nakita natin sa saserdote at sa kanong Levita? Tignan natin ngayon sa pagkakataon pong ito. Itong mabuting Samaritano, interested po ako rito Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong maging Samaritano? Yan. Alam niyo po, dito sa ICBC, pagka nagsasalita po ang mga kapatiran, ay totoong may kausap. Di ba napansin ninyo? Kausap niyo yung katabi niyo. Huwag naman na para kang, di ba? Para kang namang anlayo niya sa kanya. Meron po tayong katabi, mga kapatid, at may kinakausap. Ito po, yung mabuting Samaritano, interesado po ako dito. Isinapamuhay niya ang sinasabi ni Jesus na love your enemies. Love your enemies. Kasi po, ang kanyang ginawa, inibig niya at tinulungan niya ang mga nagtatangi sa kanya. Itong mga Hudyo, inilaan niya ang kanyang buhay upang makatulong sa kanyang kapwa.
Ginamit niya ang kanyang munting kakayahan sa salapi upang ipagamot ang di niya kalahi o kaano-ano. At ito po ang pinakamainam. Hindi siya umasa na siya po ay ma-rewardan publicly o acknowledge publicly. Hindi niya to inasahan. At isa po ang aking natitiyak. Siya po ay may reward sa langit. Ang mabuting halimbawa na ito ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na tayo po ay magkaroon ng habag at pagkalinga sa ating pong kapwa. Na makita rin ng Diyos sa atin na ating i-exercise ang ating rights na magkaroon ng compassion sa ating pong kapwa. Natutuwa po ako, naririnig ko po napakaraming mga denominasyon, mga foundations, mga iglesia, na nagtutulong-tulong para sa kapamaraanan na halimbawang ginawa ng Lord na tumulong sa tao at sa kapwa, umabot sa mga nasisiil, ay sila po ay nandun yung kanilang kagalakan na sila ay makapagpadala ng kanilang makakayanan. At balita ko po, isa po ang ating pong iglesia na nagsisikap po na makalikom ng ating pong maipapadala sa mga napinsala. Maganda po iyan. Yan po ang puso ni Christ Maganda po iyan at ituloy po natin yan. Parang narito ang mga mabubuting Samaritano, kasama ko. Purihin po ang Diyos. Ano po ba yung cost ng compassion sa puso ng isang mabuting Samaritano? Gusto natin yan, di ba? Kasi interesado po tayo doon. Una po, namapansin po natin dito na cost of compassion ay yung pong mayroon siyang willingness to cross the social barriers. Mayroon siyang willingness to cross the social barriers. Ano man ang race mo, ano man ang kulay mo, ay naroon ang iyong bukas na pusong makatulong. Nung kami po ay maliliit pang bata, ay mayroon pong awitin na itinuro ang aming pong Sunday school teacher. Ang kanyang sabi, kayumanggi, madilaw, maitim, maputi, ang lahat mahal sa harapan ng Diyos. Ito yata yung ang lahat ng mga bata iniibig ni Jesus. Ito yung awit na yon. Tatandaan niyo pa po ba yon? Hindi lamang na magkaroon ng willingness to cross the social barriers, nagkaroon po ito ng willingness to take the risk. Meron po siyang compassion sa kanyang heart. A willingness to set aside busy schedules. Ano po ba yung mga busy schedules sa ating pong mga buhay? Ito po yung I'm too busy to stop, sabi nung Levite at saka nung priest. I'm late already. Ito po yung kanilang mga rason. I don't know him. It may be a trap of some kind. I'm not a doctor. He's probably already dead, kaya hayaan mo na siyang matuluyan ng mamatay. Iniwan po nila. Someone else will come along who can help him better than I can. Ito po yung kanilang mga rason. I've been serving God all week and I'm tired. I've tried to help someone like this before and it will blow up in my face. Parang hindi pa nagpasalamat. Marami siyang dahilan. There could be a court case and I don't want to get involved. Ayaw niyang maging witness. The family is expecting me. I can't be late. Gusto niyang umuwi agad, kaya iniwasan niya na yung pagtulong. I got a prayer meeting tonight. Kaya saka na lang yan. I'm wearing my temple garments. Ayaw kong madumihan. I don't have enough money to help him. Mayroon pa rin siyang dahilan. When I get to Jericho, I'll call 911 and have them help him. Magpadala ng rescue 911 sa kanila. Dito yasa sa atin ay rescue 611 o 117. Bantay-bata yata yun, sinasabi ko. Ano pa man yan, kung maraming one ba yan, basta tayo po, ay number 1 sa pagtulong. Tingnan po natin,
isinet aside niya dahil sa kanyang willingness na magkaroon, i-apply ang kanyang compassion sa kanyang heart, isinet aside ang mga busy schedules. At higit sa lahat, mayroon siyang willingness to make sacrifices. Hindi lang oras, hindi lang anong meron siya, isinakripisyo niya. Hindi na kailangan ang mga rason kung nais mo na iparanas ang kahabagan at pagtulong sa iyong kapwa tulad ng isang mabuting Samaritano. Ang malaking katunayan ay sino ngayon o ang malaking katanungan at gusto nating magkaroon ng katunayan sa ating buhay, ito po yung tanong. Sino ngayon yung iyong kapwa? Sino ngayon ang ating pong kapwa? Kung tayo ay maging kabahagi ng kapwa ko, mahal ko, huwag na tayong magtangi ng kung sino man. At kailangan tayo po'y umaksyon agad. At sabihin mo sa kanya, tutulungan kita maging sino ka man. No? Parang mga nakaraan na po ito, pero pinapaalala po sa atin, ano? Kapwa ko, mahal ko, matagal ng programa sa telebisyon. Maging sino ka man. Ano, mukhang pelikula po ito. Ano, si pastor nagpapanood ng kung ano. Pero alam niyo po ito, mayroon pong may balik po sa atin, sa ating pong mga laala. Paano po tayong sino pa yung kapwa ko? Yun mamahalin ko. Yun po ibig sabihin . Maging sino ka man, tutulungan kita. No, hindi tayo magtatangi kasi ganun po si Christ. Mahal niya tayong lahat. Inibig tayo ng Diyos. Sabi ko nga kanina, kayo manggiman, madilaw, maitim at maputi, lahat po tayo ay mahal sa kanyang harapan. Huwag mo titignan kulay ng katabi mo. Mahal din ni Lord yan. Amen? Kala ko ako lang ang mahal ni Lord. Kung ating pong makita po rito, mapansin, yung pong scribe, yung masters of the law, ay gusto niyang i-discuss yung neighbor in a general way. Sino ba ang aking neighbors? Sabi niya kay Christ. Pero si Jesus, direkta magsalita . Diretso po si Jesus, sabi niya, ikinukonsider ko na i-specify mo sa puso mo, kung sinong tao ang nangangailangan ngayon, siya ang tulungan mo. Ganon si Christ magsalita, hindi na magpaligoy-ligoy. Kung dinidiscuss minsan natin sa ating pong mga pag-uusap, kung sino man ang ating mga ka-sharing time, ang poverty sa ating pong bansa, sa ating mga vicinity, siguro po maganda na ating pong maisip minsan, poverty, ano ba ang kaugnay nito? Ano ba ang mga positibong pananaw dito sa poverty? Magkaroon tayo ng feeding program. Alam niyo po ba sa feeding program ay hindi lamang natin iniisip pagkakagastusan to. Ang feeding program ay isang kapamaraanan para tayo makapag-ipon ng maraming mga tao at crowd para mabahaginan ang salita ng Lord. Pinakain mo na physically, sila pa'y nabahaginan spiritually. Kaya wala po tayong talo po dito. So, kung napag-usapan mo poverty, edi magkaroon ka ng feeding program. Mag-reach out po tayo ng maraming souls through feeding program. Kung dinidiscuss din po ang job opportunities, personally, wag na tayong mag-atubili. Tumulong na tayo, maghanap din po tayo ng akmang trabaho doon sa ating kapatid na nangangailangan ng trabaho. Ayan ang mabuting Samaritano, aksyon agad. Tingnan natin ang simpleng at praktikal na pamamaraan ni Jesus. Sa halip na makita ang ating pagiging busy, tinuruan niya tayo na maglaan ng pagmamahal at malasakit. Alam niyo po, pagka mayroong nakalaan sa ating pong buhay, sa ating pong puso, na pagmamahal at malasakit, hindi po tayo magdadahilan. Kasi naroon na, gagawin mo na lang. Mamaya nga, yung iba dito, paglabas, pagka pupunta sa Fairview, nandun na sa pay-per-view, ay hanapin niya na ano ba ang aking passion dito sa crowd na ito. Pagka mayroon ng bumabagsak dahil napakagaan niya, ano ba ang aking kahabagan dito? Isa rin ba ako sa ipako siya sa krus? Sige, matumba na yan. Isa rin ba ako doon? Alam niyo, napakasayang panoorin ng Kristiyano na sa mga nanonood ng ganon. Kasi doon mo makikita, ito pala yung mga Christians. Kasama din sila sa sumisigaw. Yan, sabi ko na nga ba . Kala ninyo si Pastor di rin nanonood. Kasama din po ako doon. Pagka nagtagumpay, kasama din po akong humihiyaw. Yes! Panalo!
Pero pag talo, kasama din po ako sa lugi. Pero hindi po ako tumataya. Katulad po ni Gobernador. Malayo yata to, taga Ilocos. Okay, tignan po natin. Sa halip, tayo po ay magdiskusyon sa anumang mga bagay-bagay, gawin na lang natin ang pinakamabuti. Kasi yung pagdidiskusyon pala minsan ay nakakapagpaantala doon sa paggawa ng mabuti. Anong pula ng CNN sa ating pong bansa? Ang dami nyo nang rini-report ng mga relief. Bakit kami pa ang nauna dito? Walang dumadating na relief. Pala, nung sinuri, binalikan, nagre-repack pa rin. Yung padadalhan, ayaw nang huminga. Akita na nyo? Noong pinulaan ang ating DILG, ano pong sabi? Andito ba si Secretary Rojas sa ating kalagitnaan? Nung pinulaan siya, sabi niya, hindi, ganito naman yan. Hindi ba? Alam nyo, lahat ng bagay, mayroong kapamaraanan yan at marami ding kadahilanan yan. Pero tanggapin na lang natin kaya ang totoo, delay talaga at hindi tayo aware. Hindi tayo handa doon sa kalamidad na yon. Ay, kung ginawa na lang yun, di wala nang diskusyon, hindi ba? Para sa buhay ng Kristiyano, pagka hindi aware at handang tumulong, marami din siya dadahilan kasi naman hindi ko pa nababalot. Gusto kong lagyan pa ng raffles. Gusto ko pong lagyan ng mabuting pagpamimigay para walang inggitan. Naku po, ano man ang pinakamabuti yan, mabuti po yan. Tignan po natin. Kung gusto natin mapabilang, minsan ito po yung napakaganda na gusto nating kasangkutan. Gusto natin mapabilang sa bawat mga committees, sa bawat mga ministries, maging committed po tayo. Hindi lang inaangkin mo, membro ako ng committee na yan. Pero maging committed tayo. Yan yung mga Samaritan attitude po yan. Kaya nga, ang sabi po, ang paalala po sa atin ay tigilan na ang maraming excuses para di tayo mauwi sa walang ginawa. Tama na ang dahilan, kung gugustuhin, meron pong paraan. Naalala ko tuloy yung istorya po ng buhay paglilingkod ng isa sa laging pong binabasa ang kanya pong libro, si D.L. Moody. Siya po ay nagkataon po noon na attend ng convention doon po sa Indianapolis. Nga pala, bago ko po malimutan, sa darating po na Martes, na madaling araw, ang inyo pong mga kapastoran, ang inyo pong mga pastors, ICBC, buong Cavite, buong Luzon, buong Pilipinas, ay pupunta po sa isang konferensya sa Puerto Princesa, Palawan. Ipanalangin niyo po kami. At alam niyo po, dito po natin ma-exercise din. Wala yung aming mga pastors. Tayo naman mag-fill in. Magbisita tayo, mayo tayo, di ba? Marami pong gagawin ang mga Samaritans ng Lord sa loob ng ICBC habang wala po kami. Tutulak po kami, papuntang Puerto Princesa at dadalo sa konferensya. Pagkatapos po ay babalik din naman. Siyempre, babalik din naman. At panalangin lang po ang aming pong kailangan, mga kapatid, sa inyo. Tuloy po natin yung kay D.L. Moody. Attend po siya sa Indianapolis na isang convention na nag-decide siya na makipag-meet dito po sa kaibigan niya, isang singer na ang pangalan ay si Ira Sankey, isang singer. Sabi niya, pwede ba tayo magkita sa lugar na ito? Doon sa lugar na yon ay napaka-busy na lugar at napakaraming mga tao. Magkita tayo ng ganitong oras. Alam niyo po, sa mga foreigners, pag sinabing alas 6, dumarating alas 5 o alas 5:30. Kasi ang kanilang katuwiran, if you can't come on time, come before time. So sa madaling sabi, si Ira Sankey at saka si D.L. Moody ay nagpanagpo doon sa kanilang sinasabing pagkikitaan nilang lugar. At napakabising lugar po ito, napakaraming tao. Pagdating ni Ira Sankey, ang bungad kaagad na D.L. Moody, sabi niya, pwede ka bang kumanta? Napakaganda po boses nito. Kumanta po si Ira Sankey. Dahil napakaganda ang kanyang mga makaanghel na boses, bawat mga taong dumadaan ay
Nakats yung atensyon. Nakinig. Dumami ang tao. Sabi ni D.L. Moody, nagpipray na siya. Sabi niya, Lord, gumawa ka sa pagkakataon pong ito. Alam niyo po, ginawa ni D.L. Moody, 3 minutes gospel presentation. Pagkatapos kumanta ni Ira Sankey, nag-present na siya ng gospel. Sabi niyo, yung pagkakataon pong yon, maraming nakakilala po sa Lord. Ang nakita ko po rito, lifestyle pala ito. Enriching people, lifestyle po ito sa buhay ng mananampalataya. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw humayo, maraming dahilan. Si D.L. Moody, maganda halimbawa, di ba? Singer lang. Akalain mong hindi rin tumanggi yung kanyang kausap, kumanta naman agad. Ang iniisip pala itong magbabahagi ng salita ng Diyos ay makats ang atensyon ng mga tao. At maganda ang kanyang intensyon. At naging kapakinabangan na maraming tao nadala sila sa paanan ng Lord. Inimbitan niya na rin. Sabi niya, attend na rin kayo sa convention. Kita mo. Hindi na sinabi dito, hindi na siniraysay sa kwento kung si D.L. Moody ang nagbayad sa kanilang registration fee. Ang mahalaga po doon, nadala sa convention. Kita ninyo, intentional ang pag-abot at pagtulong sa ating pong kapwa. Ito man ay sa espiritual na bagay, ito man ay sa pinansyal, material, at kung ano man ang kanyang kalagayan, ito man ay kailangan niya ang ating panalangin, kailangan niya ang ating pagdalaw, sama-sama natin gawin bilang isang Samaritano ng Panginoon sa iglesia pong ito. Dahil po ang aking pong pangako, hindi po ako sanay na tumayo po dito ng 2 oras. O mahigit o kumulang 2 oras. Pansamantala ko po, itinitigil po rito. Kasi wala naman na tayong pag-uusapan. Yung Samaritano na ating pinag-uusapan, tingnan na lang natin, ano ba yung magandang makita po natin sa buhay po ng Samaritano. Nagkasundo po tayo kanina sa ating pong katabi, sa ating pong kausap. Samaritano ka rin pala. Ito po ngayon, dahil napagkasunduan, maganda yung napagkakasunduan. Kasi gusto naman talaga natin umuwi na maaga. Ang mabuting Samaritan na ito, ginampanan niya ang kanyang mga concerns. Tanong, ano ang mga concern mo ngayon sa iyong kapwa? Nangangako ka ba sa Lord na nagampanan mo ito? Alam mo, paglabas lang natin mamaya Ano ba, Lord, ang aking concern? Alam nyo, hindi lang tayo simbawi. Alam nyo ba yung simbawi? Simba, uwi. Hindi lang gayon Paglabas, paghakbang ng ating mga paa, paglabas po natin, andyan na ang may ministeryohan po natin. Nung araw nga, tinuturo sa amin sa EE, ganito, pagka tayo humayo, pagka tayo po nag-OJT, ganito. Lahat ng tao makasalubong mo, isipin mong wala pang Kristo ito sa puso, bahaginan mo na. Baka mamaya, pagtalikod mo, bigla siyang kunin ni Lord, di nakakilala kay Lord. Saan pupunta yon? Kawawa naman. So, sino ngayon ang ating pong concern? Kilala mo na sino yung iyong kapwa. Ano ang concern mo sa kanya? Pangalawa, gusto ng Lord, paglabas natin, tayo po ay magiging better men and good stewards. Bilang Samaritan. Dati best tayo, ngayon magiging better po tayo. Hanggang maging excellent po tayo kay Lord. Tandaan po natin, hindi sariling atin at kakayahan po ito. Sa biyaya po lagi ni Lord, mga kapatid. Kasi pag inangkin nating atin po ito, ang ating ginagawang pinakamainam, ay baka kunin ni Lord yan. Sabihin mo, ay ikaw nagmamalaki sa sarili mo. Dapat ako ang maitaas at ikaw ang magpakababa, hindi mo na nakita ang kapangyarihan ko sa iyo. Abay, babawiin ni Lord yan. Ayaw ng Lord na maging mapaglimutin at mapagmataas sa ating pong sarili. Ayaw ni Lord yon. Gusto niya yung Samaritan's heart. Lord, sa biyaya mo, maging better men and good steward ako sa inyo. Pangatlo, bilang isang Samaritan ay maging good influence po tayo in this bad world. Maging good influence po tayo dito sa isang mundong walang katiyakan at kapag-apag-asa. Paglabas mo mamaya, isipin mo, kausap mo si Lord, tandaan po natin, pagkausap natin si Lord, kasi
minsan marami sobrang banal, naglalakad sa kalsada, kausap niya si Lord, nakapikit, baka masagasaan ho tayo. Pagkausap po natin si Lord, sa puso po natin, mag-post tayo, Lord, gusto kitang kausap eh. Alam niyo, marami ako napapansin dito, hindi lumalabas agad, nagpo-post for a while, nagpipray. Guro mamaya, mapansin natin uli ito. May mga nagpo-post for a while, nagpipray, kinakausap si Lord. Kasi paglabas noon doon, hindi ka naman pwedeng mag-pray kay Lord na, di ba? Kung nakasanayan mong nakapikit para walang distraction sa labas mo, papaano pag mahagip po tayo? Taga-ICBC, nagpipray daw, nahagip, masamang balita po, Maging mabuting impluwensya po tayo sa masamang mundo. Bilang isang Samaritano, ay sinasabi rin po dito, i-inspire natin ang ating pong puso na may passion sa mga concerns na pinapagawa ng Lord, magiging kasangkot tayo sa mga ministeryo ng Panginoon sa loob ng iglesia na nagbibigay ng espiritual na benepisyo sa layon ng ating pong kasiglahan at pagkakaisa. Di ba maganda? Alam niyo itong Samaritano na ito, kahit pag-usapan natin 1 taon, marami tayong pag-uusapan sa buhay niya. Panghuli, o yung panglima, sabi niya, ang mabuting Samaritano dapat alam niya kung sino ngayon ang kanyang kapwa, sino ang kanyang minamahal, sino ang kanyang tutulungan, sino ang kanyang aarugain. Hindi katulad nung public servant na nagtanong kay Christ, Lord, sino ngayon ang aking kapwa? Sabi ng Lord, bibigyan kita ng 3 halimbawa. Alam niyo, nung bandang huli, isinagot niya, kung sino yung gumawa ng mabuti, ito yung Samaritano, tinutukoy niya. Yun ang gumawa ng tama. Anong sabi ng Lord? Humayo ka at gawin mo din yan. Gawin mo yan at mabuhay ka. Pwede ba natin sabihin sa ating kapwa, gawin natin at mabuhay tayo? Hanggat di po natin sinasabi, hindi po tayo matatapos. Gawin natin at mabuhay tayo. Ayan, tapos na po tayo mga kapatid. Sumandali po tayong manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Hindi nyo ipinahintulot na maging katulad po kami ng Levita at Iskriba na nagwalang bahala. Kundi ninais nyo kami, Panginoon, na maging isang panuluyan, maging isang mabuting Samaritano. Ninais nyo, Panginoon, na ilagay sa aming pong puso ang higit na malapit sa iyo upang ang aming pong buhay na ito, Panginoon, ay daluyan din ng paggawa, pagkilos, katulad ng ginawa ng mabuting Samaritano, upang ikaw ay madakila namin, maluwalhati, masamba sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain niyo po ang iglesia po ng Imus Conservative Baptist Church, ang aming mga naging panauhin sa pagkakataon pong ito, ang bawat mga mananampalataya, Panginoon, mahina man ito, may kasiglahan man ito, Panginoon, sa inyo, buklurin mo po kami, Panginoon, sa isang inspirasyon na kami ay lalago, may layo ng pagkakaisa para hanapin ang aming pong kapwa. Purihin ka, O Diyos, maghari ka sa amin, pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa buong maghapon. Sa ngalan ni Jesus na aming pong Panginoon, inaangkin namin ang katagumpayan at ang lahat ay magsabi ng Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos. Patuloy po tayo sa ating pagsamba sa pagkakaloob ng ating tithes and offerings. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos,
Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na ang pag-ibig namin sa inyo at pag-ibig namin sa kapwa, kailangan po namin gawin through our actions. Sa oras pong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pinansyal na kaloob, through our tithes, through our offerings, and even our mission pledges, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging faithful, maging generous sa pagbibigay at pagbabalik sa inyo ng mga bagay na ito na sa inyo din nagmula. Daming dalangin, Panginoon, ng leadership ng iglesyang ito na ito po ay mahawakan at may budget ng maayos at magastos ng maayos upang sa lahat po ng proyekto, ng mga programa, marami pong maabot, Panginoon, upang ang pangalan ninyo ang siyang maluwalhati. At po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. You've been a
Let us pray. Indeed, Lord, when life gets broken, you are our restorer, our rebuilder, our God of second chances. Thank you so much, Lord, for these tithes and offerings. Thank you. And help us, Lord, how to use this for the expansion of your kingdom here on earth, for your glory. We thank you for your word. Thank you, O God, that the challenge na binigay po ni Pastor Joel sa kanya pong mensahe, nawa ang bawat isa, ito pong mga darating na araw, kami po ay dadaan, Panginoon, sa aming sari-sariling Jericho Road, at nawa lahat, Panginoon, maging sensitive kami sa pangangailangan ng aming pong mga kasama, kapwa, kapitbahay, that this whole world really is our neighborhood. Thank you so much, O God. We pray also for those who are celebrating their birthdays and those couples, Lord, celebrating their wedding anniversaries. Lord, would you continue to bless them? Again, we pray for the pastors of ICBC, even, Lord, ang aming mission churches as they fly to Palawan, Lord, this coming Tuesday. And even all the pastors, Lord, ng CBAP, who's going to attend the biennial conference. I pray for traveling mercies. And we pray also, Lord, that we'll be refreshed, we'll be recharged, so that when we go back to our respective churches, patuloy, Panginoon, ng iyong mga pastor ay magiging pastor, Lord, the pastors that you want us to be. Thank you so much. May I request everyone to please rise. In the grace of the Lord Jesus, in the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon us all. Amen. Bago po tayo pansamang-samantalang maghiwa-hiwalay, kantahan po muna natin ating Panginoon. Oh, 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 Setting my cares aside, I'm leaving my past behind. Setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. 'Cause I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Years aside, I'm leaving my doubts
Orientation po para po sa Sports Fest. Maiwan po lahat po ng youth na sasali. Salamat po.